binigyan ito ng halik sa pisngi. Nagimbal si Madel nang maramdaman niya ang napakalamig na pisngi ng kanyang ina. Mabilisan na niyugyug ni Madel ang katawan ng kanyang ina, ngunit hindi man lang niya ito makitaan ng paggalaw. Doon lang napagtanto ni Madel na isa na palang malamig na bangkay ang katawan ng kanyang ina. Nagsisigaw si Madel habang humihingi ng tulong sa mga kapitbahay nila. Hindi rin nagtagal ay may mga yabag na ng mga paa na naririnig si Madel paakyat sa ikalawang palapag ng kanilang tahanan. Ang iba ay nag-uusisa kung anong nangyari sa kanyang ina. Ngunit hindi niya ito binigyang pansin at tanging mahigpit na pagyakap lang ang ginawa ni Madel sa bangkay ng kanyang ina. Naku, Madel! Diyos ko! Anong nangyayari kay Lily? Si Mama, Ninang! Tulungan mo po ako! Dalhin natin siya sa ospital! Nang Mama, kaawa ko sa'yo, Ninang! Iyak na pagmamakaawa ni Madel sa kanyang ninang na siyang umiiyak na rin habang niyayakap siya ng mahigpit. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang mga pulis at tinanong si Madel ng iilang katanungan tungkol sa kanyang ina. Nang matapos na ang lahat ng pag-uusisa ng mga pulis kay Madel, napasalampak siyang naupo sa sahig nang malaman niyang sakit sa puso ang ikinamatay ng kanyang ina. Mama, ang daya mo. Iniwan mo akong nag-iisa. Sino na lang ang magiging kasama ko dito sa loob ng bahay? Sino na lang ang halikan ko at tatawagin kapag meron akong nararamdaman na hindi maganda? Hindi pa rin lubos makapaniwala si Madel na patay na nga ang kanyang ina. 7 araw na ibinurol ang kanyang ina. Maraming nag-abot ng tulong kay Madel. Hindi naman nahirapan si Madel sa mga gastusin dahil kahit papaano ay may pera na naipon ang kanyang ina sa maliit na tindahan nila. Matapos mailibing ang ina ni Madel, naninibago siya sa katahimikang bumabalot sa loob ng kanilang bahay. Napalingon si Madel nang marinig niya ang boses ng kanyang ninang na siyang kapitbahay lang din nila. Madel, iha, sa bahay ka na maghapunan upang hindi mo na kailangang magluto pa para sa iyong sarili. Salamat po sa inyong alok, Ninang. Ngunit wala po akong ganang kumain. Nais ko po munang magpahinga. Sigurado ka ba, anak? Kung may kailangan ka, anak, huwag kang mahiyang lumapit sa akin o pumunta sa bahay. Nandito lang ako at ang iyong ninong. Pagkatapos magwika ng ninang ni Madel, agad naman siya nitong niyakap at binigyan ng halik sa kanyang ulo. Matapos mag-usap ng magninang, agad namang pumasok si Madel sa loob ng bahay at nagtuloy sa silid ng kanyang ina. Nahiga siya sa kama nito at hindi niya napigilan ang mapahagulgol ng pag-iyak habang yakap-yakap ang unan na ginagamit ng kanyang ina na hanggang ngayon ay naroon pa rin ang amoy nito. Iyak ng iyak si Madel hanggang sa nakatulugan na lang niya ang pag-iyak. Madel, anak, halika rito. Napabalikwas sa pagkakahiga si Madel nang marinig niya ang boses ng kanyang ina na tinatawag siya. Agad siyang lumabas sa silid ng kanyang ina at patakbong tinungo ang kanyang silid dahil nasisiguro niyang doon nanggaling
ang naririnig niyang boses ng kanyang ina na hanggang ngayon ay panay pa rin ang ginagawang pagtawag sa kanya. Mama, andito na po ako. Ma, magpakita ka. Alam mo bang sobra na akong nangulila sa'yo? Madel, nais mo bang makita ang iyong ina? Handa akong tulungan ka. Ngunit, ito ay may mga kapalit. Sino ka ba talaga? Meron ka bang kinalaman sa nangyari sa aking ina? Sumagot ka! Buliyaw ni Madel sa lalaking nakangisi habang unti-unting may hinihila itong tanikala. Narinig ni Madel ang boses ng isang babaeng nagmamakaawa sa lalaking humihila ng tanikala. At halos takasan ng sariling kaluluwa si Madel sa kanyang katawan nang mapagtanto niya kung sino ang babaeng bihag ng lalaki sa loob ng salamin. Ma? Mama? Hayop ka? Anong ginawa mo sa aking ina? Ma, naririnig mo ba ako? Ma, nandito na ako. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makalaya sa kamay ng demonyong iyan. Gulat na gulat si Madel nang makita niya ang kanyang ina na bihag ng lalaking nasa loob ng salamin. Kahit anong pagsisigaw ang gagawin ni Madel, ay hindi pa rin siya narinig ng kanyang ina. Napasa po si Madel sa kanyang bibig nang makita niya ang ginawang paghataw ng lalaki sa kanyang ina na walang kalaban-laban. Tanging paghuhumiyaw lang ang naggagawa ng kanyang ina sa bawat paghampas ng lalaki sa hawak nitong latigo. Parang awa mo na. Tama na. Gagawin ko ang lahat. Palayain mo lang ang aking ina. Humalakhak ang lalaki sa naging wika ni Madel at binitawan nito ang tanikalang nakakabit sa liig ng kaniyang ina na siyang naging dahilan ng paggapang ng mabilis ng ginang patungo sa madilim na bahagi ng salamin. Talaga ba, Madel? Handa kang gawin ang lahat para sa iyong ina? Itong kaluluwa, kapalit ng kaluluwa ng iyong ina. Ha? Anong ibig mong sabihin 7 kaluluwa? Kapalit ng kaluluwa ng aking ina. Paano ko naman gagawin yun? Madali lang, Madel. Magdala ka ng mga tao o kaya ay mga kaibigan mo dito sa iyong bahay at iharap mo sila sa salamin na ito. At kapag nakumpleto mo ang 7 kaluluwa na iaalay mo, tandaan mo, ang mga kaluluwa na iyong iaalay ay siyang magiging kapalit ng kalayaan ng kaluluwa ng iyong ina. Napahagulgol si Madel sa pag-iyak habang marahas na inihilamos sa kanyang mukha ang sariling mga kamay. Humahagulgol na siya sa pag-iyak dahil sa takot na bumalot sa buo niyang katawan. Nang isipin niyang papatay siya ng mga inosenteng tao para sa kalayaan ng kaluluwa ng kanyang ina. Madel, simula alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw lamang ang oras na maaari mo akong alayan. Kapag nag-alay ka ng wala sa 3 oras, uulitin mo ang lahat ng ginagawa mong pag-alay. Nahihibang ka ba? Paano ko sila papatayin? Nang marinig ng lalaki ang naging wika ni Madel, ay napahalakhak lang ito ng ubod lakas bago sumagot kay Madel ng, Hindi mo sila papatayin, Madel. Ihaharap mo lang sila sa salamin upang makuha ko ang mga kaluluwa nila.
huwag kang mag-alala. Dahil makakauwi pa rin sila sa kanilang pamamahay. At meron pang natitirang 3 araw ang mga katawan nilang wala ng kaluluwa at manatili itong buhay. Tumango si Madel at nakipagsundo siya sa lalaking nasa loob ng salamin. Sobrang desperada na si Madel at handa siyang gawin ang lahat para lang makalaya ang kaluluwa ng napakaawa niyang ina. Hanggang sa nakatulugan na ni Madel ang ganoong pag-iisip. Kinabukasan ay nagising na lang si Madel dahil sa sinag ng araw na tumama sa kanyang mukha. Agad siyang bumangon at tumayo sa harapan ng salamin. Tinitigan ni Madel ang salamin ng mabuti. Ngunit wala siyang maramdaman na kakaiba sa loob ng salamin. Nang napagtanto ni Madel na hindi magpapakita ang lalaki, agad siyang naligo upang makapagayak na at papasok na sa paaralan niya. Habang isinarado ni Madel ang pintuan ng bahay, ay nakita niya ang kanyang ninang na nagmamadaling lumapit sa kanya habang panay tingin sa pangalawang palapag ng bahay nila. At marahan siyang hindila papalayo sa bahay nila habang pabulong itong nagwika ng, "Anak, Madel, kumusta ang tulog mo? Kumain ka na ba?" "Anak, may sasabihin ako sa'yo. Huwag mo sanang mamasamain. Kagabi kasi, habang papatulog na kami ng ninong mo, narinig namin ang boses ng iyong ina na humihingi ng tulong. Mukhang hindi pa handa ang iyong ina na iwan ka." Ninang, talaga po bang narinig niyo ni Ninong ang boses ni Mama? Ako kasi hindi ko narinig. Mahimbing akong nakatulog sa kanyang silid kagabi. Baka nga po, Ninang, hindi pa handa si Mama na iwanan ako. Pagsisinungaling na sagot ni Madel sa ginang na sobrang nag-aalala sa kanya. Niyakap ng mahigpit si Madel ng kanyang ninang nang makita nitong nag-uunahang tumulo ang mga luha sa mata ng dalaga. Humagulgol na rin ito sa pag-iyak at nang matapos na silang mag-iyakan na magninang, agad naman itong pinunasan ang luha sa pisngi ni Madel at hinalikan siya nito sa noo. Nag-abot rin ito ng pera sa kanya at ayaw sanang tanggapin ni Madel, ngunit nagpupumilit ang ginang upang may pera si Madel na magagamit kung sakaling may kailangan siyang bilhin. Yumakap ng mahigpit si Madel sa kanyang ninang at ginawaran niya ito ng halik sa pisngi at nagpasalamat sa ginang bago tuluyang umalis. Natapos ang buong maghapon, natulala si Madel at ang nasa isip nito ay sino ang iimbitahan niyang kaklase upang matulog sa bahay nila. Ngunit nahihiya siyang magsabi sa mga kaklase niya, lalo pat wala namang matibay na alibay para matulog sa bahay niya ang mga ito. Habang papauwi si Madel sa kanilang bahay, nakita niya ang kanyang ninang na nag-aabang sa kanilang bakuran at may kasama itong isang matandang lalaki. "Anak, Madel, si Manong Isko, isa siyang albularyo. Nais ko sanang ipatingin sa kanya ang buong bahay niyo at nang malaman natin kung ano ang dahilan ng pananatili ng kaluluwa ng iyong ina." Ninang, hindi na po kailangan. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa bahay at... Iha, huwag ka nang magkaila. Dahil nararamdaman ko ang masamang presensyang nakapaligid sa iyo. At kahit dito sa labas ng bahay,
ay ramdam ko na may isang demonyong nakapasok sa inyong pamamahay. Hindi na nakasagot pa si Madel sa naging wika ng albularyo. Humagulgol na lang siya sa pag-iyak at agad naman siyang niyakap ng kanyang ninang at pinakalma. Awang-awa ang ninang niya sa kanya. Nang kumalma na si Madel, agad siyang nagkwento sa dalawa kung ano ang totoong nangyari sa loob ng kanilang pamamahay. Sa mga kwento mo, Iha, hindi nga malabong hawak ng demonyo ang kaluluwa ng iyong ina at nasisiguro kong siya rin ang may gawa ng pagkamatay ng iyong ina. Tanging pag-iyak at pagtango na lang ang naging sagot ni Madel sa albularyo. Wala nang sinayang pang oras ang tatlo at agad na silang pumasok sa loob ng bahay at nagtuloy-tuloy sa silid ni Madel. Isang sulya pa lang ng albularyo sa salamin ay agad na nitong natukoy ang pinamahaya ng demonyo. Madali ang binuhat ng albularyo ang salamin at bumaba sa may sala ng bahay. Iha, bigyan mo ako ng asin. Maghanda ka rin ng tubig na may nakahalong 3 kutsara. Tig-iisang baso kayo ng iyong ninang. Nang marinig ni Madel ang naging wika ng albularyo, agad siyang tumalima sa kusina at inihanda ang mga sangkap na kailangan ng albularyo. Mabilis na iniabot ni Madel ang asin sa albularyo at isang basong punong-puno ng tubig naman ang iniabot niya sa kanyang ninang. Hindi nagtagal ay nakikita na ni Madel ang ginawang pagpaikot ng asin sa salamin. Napahawak naman si Madel sa kanyang ninang nang marinig niya ang paglangit-ngit ng hagdanan at ang paggalaw ng mga gamit sa buong bahay. Narinig ni Madel ang ginawang pag-uusal ng albularyo at nakita niyang umupo ito sa harapan ng salamin. Meron itong kinakaparoon habang panay pa rin ang pag-uusal. Maya-maya pa ay meron siyang nakikitang isang puting parang usok na hawak-hawak ng albularyo. Napangiti ang albularyo at tiningnan nito si Madel. Nakita mo ba ito, Iha? Ito ang kaluluwa ng iyong ina. Nakuha ko na siya sa mga kamay ng demonyo at malaya na siyang makakatawid sa kabilang buhay. Napaiyak si Madel habang panay ang pagtitig sa usok na hawak-hawak ng albularyo. Iglap lang ang dumaan ay unti-unti na rin itong tinatangay ng hangin. Maya-maya pa ay nakita na nila ang unti-unting pagbiyak ng salamin. Napayakap si Madel sa kanyang ninang nang makita niya ang isang mukha na nagpupumilit na lumabas sa salamin. Narinig ni Madel ang mabilisang pag-uusal ng albularyo. Napasigaw sa takot si Madel nang makita niya ang pagliyab ng salamin. Hindi nagtagal ay tuluyan na rin itong natupok at naging abo. Agad na dinakot ng albularyo ang abo ng salamin kasama ang asin na ipinalibot niya rito at inilagay sa loob ng buting kulay itim. Nang matapos na ang lahat, doon palang nakaramdam ng kaginhawaan si Madel. Inalis ng albularyo ang mga masasamang presensya sa buong kabahayan. Nagtanim rin ito ng mga pangontra laban sa mga masasamang nilalang. Nang matapos na ang albularyo sa ginawa nitong pagtulong, inabutan ito ni Madel ng pera, ngunit tumanggi ito.
Kaya ang ginawa niya, binigyan niya na lang ito ng kalahating sako ng bigas na naroon sa loob ng tindahan nila. Masaya at buong pusong nagpasalamat si Madel sa albularyo at sa kanyang ninang. Lumipas pa ang ilang buwan, payapang naninirahan na mag-isa si Madel sa kanilang bahay. Wala man lang kamag-anak na bumisita sa kanya, kaya't napagpasyahan niya na doon na patirahin ang kanyang ninang at ninong upang may makasama siya. Masayang namuhay si Madel kasama ang kanyang ninang na itinuring na rin siyang totoong anak ng mga ito. At hindi rin nagkulang ang mag-asawa na iparamdam ang tunay na pagmamahal ng isang ama at isang ina kay Madel. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig ng aking kwento. This is Miss Chloe, ang inyong narrator. Bye-bye!